107.1 News FM Olongapo. Basta radyo, ibandera mo. Yes, basta radyo ibandera mo. 107.1 News FM Radyo Bandera. Welcome people. Tuesday edition of this radio show. It's January 13. All right, Tuesday the 13th. Magandang gabi mga tropa ko, mga kaibigan, mga kabandera night jams natin dyan. Welcome to Radyo Bandera Night Jams with DJ Tommy G, the hitman, yours truly. All right. Hey, how you guys doing? Kamusta kayo? Ayos ba? How are you guys doing, huh? All right. So, dyan lang kayo, jam with me. Balitaan tayo hanggang alas 11, no? Hanggang alas 11 ng gabi. No, hindi pala hanggang alas 11. Alas 9. Masyado kong inurong. Okay. Alam niyo naman ang Bandera Night Jams, laging nakikipagbalitaan sa inyo, nagbibigay ng latest news and update, at kung ano-ano pa. Alright? At marami pang iba. Okay? So, join me up until 9 p.m. Listen to this radio show. I will be giving you updates from in and around the city, from in and around Bataan, Zambales, Subic Bay, Freeport as well. Ayan, okay? Join me on the live stream. It's live right now on the official Facebook page of 107.1 Radyo Bandera News FM. We're among the most liked, the most followed Facebook page ng radio stations in the city, huh? All right? And as usual, we always start things up with today's holidays and observances. Pero bago muna yan, balitaan ko muna kayo sa yung nangyayari sa Iran. Nakakatuwa yung nangyayari sa Iran. I know, kaguluhan yung nangyayari. You might say, bakit nakakatuwa? Kaguluhan yun. Well, nagpi-people power po sila, no? Ayan. Nag-aaklas ang mga mamamayan ng Iran dahil, lalo-lalo na yung mga kababaihan, ayaw na nila yung maraming umiiyak dun. Matagal na silang umiiyak. Sawang-sawa na sila sa oppression ng mga kababaihan dun, ha? Tapos, alam mo yun, yung nakasaklob yung mukha, nakasaklob yung buong katawan, wala makita kundi mata. Gusto pa nga yatantak pa yung mata humirit lang yung mga babae. Pagbigyan nyo naman na yung mata, mababangga kami kung saan kami pupunta, naglalakad kami. Pag pati mata, tinakpan nyo. Kita nyo yung sa nagpo-protest. Ano yung prevalent na bagay nakikita nyo sa protesta sa Iran ngayon? Di ba? Mga kababaihan na tinatanggal yung hijab, yung cover sa ulo, yung kasuutan na saklob yung buong katawan. Sawang-sawa na sila dun. Ikaw ba naman buong buhay mo nakasaklob yung buong katawan mo Sino ba? I don't mean no disrespect sa mga ibang laws and paniniwala and the thing with Iran kasi may kasamang tyranny talaga Walang boses. Kailangan sundin mo yung religious law na pinapa-implement ng mga... Unlike sa Pilipinas, may mga kapatid din tayong Muslim dito, di ba? Pero meron tayong religious freedom. Kung ayaw mong sundin, di pwede ka nga mag-ibang relihiyon di ba? Malaya tayo Doon, the mere fact na gagawin mo yun, paparusahan ka or even papatayin pa no? Ang saklap. Yeah, okay. So nag-aaklas sila dahil sawang-sawa na sila sa oppression, sa tyranny. Ayan. Wala akong kinakampihan na political side or religious side dito. Kita mo naman, halos lahat ng tao sa Iran lumabas na sa kakalsadahan. People power na ito. Di ba? They want the current regime to end. And for those who don't know, bago pumasok yung religious regime na yan ni Ayatollah Khomeini, merong prince, may crown prince ang Iran na who's in exile, nasa Egypt. No, pero babalik na daw. Kung bumalik na o babalik pa lang. Yan. Kung babalik pa lang, sama ako sa kanya. Pare, tropa tayo. Yeah, he will take over nauna yun Yun ang original na sinusundan ng Iran noon Kung makikita mo yung mga old pictures ng Iran noon, yung mga sinaunang pictures pa, sila parang nasa isang democratic country. Walang mga nakasaklob yung mukha, nakasaklob yung buong katawan. Parang kung paano tayo dito, ganun din sa kanila noon. May mga old pictures makikita nyo. Tsaka may mga nightlife, may parang modern city ang dating noon pa lang mayaman ng Iran Kaya lang parang nung nag-take over yung parang it became darker and darker, di ba? So yan, bumabalik sa dating ways, which is good. I think good for Iran. Mas maganda kung magiging democratic sila dahil, di ba?
in a democratic country, may mga freedoms tayo na pwedeng ma-enjoy na hindi na i-enjoy ng mga sumusunod sa mga ganung that type of tyranny, no? Okay? So ayan, congratulations to the people of Iran. Umaaklas. Actually, noon pa nagpi-people for those who don't know din, ha, dagdag kaalaman din. Noon pa naman nila tinatry mag-people power talaga. Kaya lang, alam niyo yung nangyayari noon. The difference between now and noon. Noon kasi, pag nagpi-people power sila, pag umaaklas sila, binabaril, minamasaker. Nagtitipon pa lang kayo, nagagather pa lang kayo, babarilin na kayo, uubusin kayo. Ganun yung ginagawa noon. Eh ngayon, hindi na yata nila magawa yun dahil, di ba, nakita nyo naman sa news, nagbanta si Trump, no? Pag inulit daw yun na imamasaker yung mga ano, yung if they start shooting, we will also start shooting, sabi ni Trump. Oh, yun, di ba? Oh, poprotektahan. Alam mo yung iba, nami-misunderstood lang si Trump eh. No? Sabi, pakialamero daw. Eh, yung ginagawa naman niya is for the common good. Siyempre, yung mga tao gustong lumaya. I know. Hati-hati tayo sa opinion na yan. Hindi tayo pare-pareho siguro. May mga magsasabing, ang bawat bansa may sariling soberenya. Hayaan nyo sila, karapatan nila yun. Pero umiiyak na yung mga tao eh, di ba? Parang neighbor mo yan eh. O alam ko, wala tayong pakialam sa neighbor natin, buhay nila yan. Kaya lang, paano kung nakikita mong nag-iiyakan na wala ka bang gagawin, di ba? Na-oppress, di ba? Kinakawawa. O, di ba? Siyempre, dapat may gagawin ka pa rin. Ay, parang wala ka namang kwentang tao kung hahayaan mo isang tao eh, na-oppress at naaapi, di ba? Kinakawawa. O, di ba? Hindi po ako nagsisermon, nagkikwento lang. On now with today's holidays and observances. January 13, this segment brought to you by Angel's Pizza Olongapo. Check out the Sulit Bundle promo. 2 big family-size pizza, any flavor, 1 medium pizza, 1 pink lychee lemonade, and 1 APC card for only 1,049 pesos. Yung APC card lets you enjoy buy one, take one privilege. Ha? May mga pa buy one, take one yan if you have that card. O, tanungin nyo pa si Ate Juby Tolentino Dumangkas. Na-enjoy niya yung buy one, take one na yan. Sinubukan, binanatan. Di ba? 1,049 na lang. It used to be 2,258. Okay, so visit Angel's Pizza Olongapo, number 395 Rizal Avenue, West Tapinac, Olongapo City. Okay? Kanto ng 4th Street, sa bungad, sa front of 4th Street. Andali hanapin, no? If you know where 4th Street is, if you're from Olongapo, alam mo yan probably. Cellphone numbers 0967-164-4650. 0967-164-4646. On with today's holidays and observances. January 13, 2026 here. January 13 is Korean American Day. Alright? So, yung mga neighbor mo na Korean dyan, baka Korean American sila. Give them a big hug. It's their day! Treat them to Angel's Pizza. Korean American. Grabe yung influence ng ng Koreans ngayon ng South Korean pop culture sa Pilipinas. 'Di ba? There are kids. I saw some kids that can speak Hangul. Oh, marunong na. Hangul is the Korean language in case you don't know, huh? You don't call it Korean. You call it Hangul. Yan. Korean language, tawag doon Hangul. 'Yon. Okay? Tawa ako eh. May mga bata ako nakita nanonood ng Korean TV show. Abay Korean yung language ha. Wala namang subtitle na English. May subtitle Korean din. Pero naintindihan nila ha. Marunong na. Grabe yung pop culture no. Bukod sa naiintindihan na ng mga bata, some of them can speak pa. Nagulat ako nagsasalita ng Ilocano. Ay, ng Hangul, Koreano, Korean language, Hangul. Di ba? Grabe ha. Dati nag-host ako ng grand special event for ADESA. Ayan. Do you guys know ADESA? It's a Korean part of their owners, may mga Korean. Kaya if you notice, prevalent ang LG products sa ADESA, no? So dumating yung top executives nila from Korea. So sinabi ko sa kanila, nagulat sila. Sabi ko, I can say ADESA in Hangul, in your Korean language, in your native tongue. Sabi nila, oh, really? How do you say it? Hindi naman gano'n. Sabi ko, ang ADESA in Hangul, in Korean language, ADESA. Oh, tama ako, di ba? ADESA. Tawa sila eh.
Tapos you can also translate your name if you want to translate your name to Hangul. Ako, DJ Tommy G, translate ko eh. Puntahan nyo lang si Google. Oh, kaya ni Google yan. Translate ko yung pangalan ko, DJ Tommy G. Alam nyo lumabas, San Banyo. San Banyo, pare? Napasagot ako ng doon eh. Doon. Also, January 13 is Make Your Dreams Come True Day. Yeah, definitely. Especially the kids na nakikinig dyan. Ha? Baka may nakikinig na kids, patulugin nyo na. Hindi magandang yung mga kids nakikinig kay DJ Tommy G. Maaga silang matututo masyado. Make your dreams come true day. Yeah, alright? Yeah, keep dreaming whatever you wanna be. Diba? Dream it. Believe in it. And do it. Yes, okay? It will make you happy, syempre. Today is also Poetry at Work Day. Meron ba kayong poetry at work dyan? May mga favorite ba kayong poetry na applicable sa trabaho? Diba? Maraming poetry na na applicable sa trabaho. Yes. Hindi yung sayings ha, iba yung sayings, iba yung quotes, yung kasabihan. Poetry. Yun. Alright. Tula. Ito, isang poetry sa trabaho. Konting bato, konting semento. Monumento. It's poetry, yeah. Today is also Public Radio Broadcasting Day. Uy, wow, it's our day. Mga kapatid natin sa industriya, sa broadcast. Lahat ng radio, kaibigan natin yung mga yan. Yung mga radio stations, di ba? Lahat naman eh. Yan, okay? Oo, ang DW K-Light, di ba? 96.7 K-Light. 97.5 DWOK, kaibigan natin lahat yung mga yan, di ba? Mga taga K5 News FM, alright? Pati na rin ang Brigada News FM. Ang Brigada is the number 1 News FM, Radio FM in the city. Number 2, Radyo Bandera. Aminado naman tayo. Kaibigan natin yung mga yan. Hindi sila kompetisyon, no? Magkakaibigan tayong lahat. Even 89.5, Subic Bay Radio, I used to work there. Yan. I love 89.5. Siyempre, 18 years ako dyan eh. That's where I started my career. Diba? Hindi lang natin bate yung mga nandiyan ngayon. Mga mapanling lang sa kapwa. Okay, so there you have it. Just some of today's holidays and observances. January 13. All right. And